May bago na bang labas na Geely ngayon? Bakit wala nang nagba-vlog regarding sa Coolray? Ang mga pyesa kaya, madali na kaya makakuha? Ang dami kong iniisip. Naiwan ko bang bukas ang gasol ng bahay namin? Kamusta mga kabukito dyan, mga ka-Geely serye? Ayos lang ba kayo dyan? Well, ako naman okay naman po. Ito, nabiyahe ulit, may aasikasuhing importante. So, anong topic? Topic. Bigay tayo ng topic regarding sa ating paboritong unit na which is ang Geely. Mapa M-Grand man yan, mapa Asgara or Okavango. As long as Geely products, kamusta? Open kayo sa lahat dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, please do subscribe at para makabigyan kayo ng mga updates regarding sa ating mga Geely. So, ayun. So far so good pa rin ang sasakyan. Maganda naman as you can see. Pero yun nga lang, ang napansin ko lang din kasi is hindi pa ako nabiyahe na naman ng malalayong lugar. Ang nabiyahe ko lang is mga pinakamalayo lang talaga is yung Bicol. Yun lang talaga. Kasi Tagaytay, malapit lang naman yun here in Alabang. Yung Cavite, yung nagpunta kami ng Ternate, nun sa Katungkulan Beach. Malapit lang naman din, 1.5 hours. Well, hopefully someday, makabiyahe naman tayo ng medyo malayo-layo naman para matest ulit natin ang ating unit. Kasi nga, more than 1 year na tayo. Etong unit na to nung nabili namin nung November. So far so good pa rin naman ang takbo. Wala akong any complaints. Well, may mga battle scratches na si Pogi. Well, mostly, siguro naman sa inyo, meron din yan. Na-experience din yan. Yun yung sa rim. Tapos meron akong na nakita din na, pero matagal yan, ngayon ko lang naikwento lang din sa inyo na meron na rin din siya mga ganito kahaba yung scratch niya sa kaliwang part ng harap ni Pogi. Pero hindi ako nabangga or hindi ako nakabangga. Kasi nag-ano lang kami nun ng ni Mrs. na grocery lang kami sa Pure Gold. Pure gold na pero green ang building. Mas labo. Anyway, pero tawag doon, nagdag kami sa Pure Gold that time. Tapos pag uwi na namin, bago kami pumasok kay Pogi, napansin ni Mrs. na ba't may scratch si Pogi. At yun nga, nakita nga namin na sa bandang left side, sa bandang harap, yung bangga. Well, siguro sa napansin ko lang siguro yan yung yung may dumaan siguro cart yon, shopping cart, tumama siguro na kung sino man, shout out kung sino man yung taong nakabangga. At anyway, okay naman ganoon na lang siguro, ibababuffing na lang natin para maayos. Saka isa pa, na-try nyo na ba yung pentel na nabibili sa Shopee? Yung mga mumurahin lang naman. Bumili kasi ako nun. Unfortunately, mas lalo lang nakita lang, nahalata lang yung guhit. Sana pala hindi ko na lang nilagyan. Sana pala pinabuffer ko na lang para at least kahit paano mag-subside lang yung mild scratch. But anyway, done is done na. Forget the past, kumbaga nga. Okay naman. Yun lang naman yung mga minor scratches. Wala namang problema regarding sa mga iba pa. Sa takbo, very pa rin, very smooth. Hindi siya pa rin matagtag sa awa ng Diyos. Well, ngayon, pupunta ako ngayon sa
Sports Complex at may tatanungin kasi ako dun sa dati pinagtitindahan namin ng Siomai King, and hopefully may makuha akong sagot regarding kung pwede na ulit makapagtinda kasi need nating tumulong sa pamilya. So ayun, nakarating na tayo dito sa Muntinlupa Sports Complex. Dito kami dati nagtitinda ng family regarding sa aming business na Siomai King. But unfortunately, nung start na nag-work ako, naging busy, hindi masyado na namin naaasikaso. Naging weekend na lang, naging sobrang busy tayo sa broadcasting. Hindi na kami nakapagtinda ulit. So ngayon, nagpunta kami rito, baka sakaling mabigyan tayo ng permit ulit. So, let's see. So topic, thank you nga po pala dun sa mga nag-like at nung mga nakapanood dun sa 9th episode. Ang dami ko pong naging mga nag-comment regarding nga dun sa mga kasa or dun sa mga pyesa na matagal ipadala or siguro may mga nag-message nga, thank you sa inyo. Ngayon nga, hindi lang naman pala Geely ang may problema regarding sa mga parts, sa mga kasa. Well, mostly all of them. Kung pwede ko lang i-post lahat yung mga comments nila rito sa natin, sa bagong vlog natin, I can, pero iniisip ko lang kasi syempre yung security din ng mga viewers natin. So sa take it from me, mga nag-message talaga na problema naman lahat, hindi naman lang basta sa Coolray. There's Toyota, Nissan, Mitsubishi, mga kilalang name brand na car brand na yun din naman talagang problema. Kaya lang kasi 'di ba nakakapagtaka lang na bakit pagdating kay Geely, sabihin natin isa lang siyang China car. Okay, fine, China car lang siya. But still, lahat naman tayo kailangan natin ng respect, 'di ba? Bakit pag kay Geely, pag nagkamali si Geely, boom, biglang pasok agad media, lalo na yung isa yung kay bilyonaryo. I don't know, wala akong against doon sa kung sino man yung nag-handle kay bilyonaryo doon sa Facebook na parang napansin ko parang puro Geely lang ang post na ang pangit, marami nagrereklamo. Although, yes, but parang, teka, ba't kami lang? Meron din namang ibang mga car brand na biglang bumubulusok na lang, di ba? I don't want to name many car brands. Respect ko din sa kanila, pero as Geely owners like me, and kayo din, di ba? Ano lang din hindi naman lang laging puro kami. Meron pang worst dyan na biglang bumubulusok na lang, may pinabangga na lang, may umaapoy. One time, nag-drive ako, bago pa yung unit, sa gitna ng kalye ha, imagine mo, nag-aapoy yung hood. Nakakatakot din. So, be fair, saka yung sa mga nagsasabi ng against kay Geely, I know it's side nyo yun, I will respect kung ano man yung opinion nyo, pero before you say something bad about the Coolray or kung ano man Geely na kesyo pangit, try to drive test muna. Kasi parang mostly more complaints mga non-Geely owners na pangit si Geely, ganito si Geely, ganito si Coolray. Enough with the brand wars. Parang walang perfect na car. If there is, name me one. Pero hindi tayo nang-aaway dito, wala tayong inaaway, inaano lang tayo yung respect for both parties. Mapa Coolray man yan, mapa Geely man yan, mapa Toyota man yan, kung ano man ang mga car brands nyo, yun ang pinili nyo. So, alam namin at alam nyo din na maganda ang nakuha nyong unit. Ayun. So, ano pa bang pwede nating ayun nga, napag-usapan din natin regarding sa mga bangga. May pakikita lang ako sa inyong isa. Binili ko to kasi nakitan talaga ako. Dahil, ang ganda niya talaga. Napakasimple, nagiging toy car siya pag kinabit nyo to Ito yun If you remember this one, sorry kung baliktad. I don't know. This one, yeah. Nilagay ko siya sa likod. Nilagay ko siya kasi double adhesive kasi siya. Double adhesive. But, tumagal naman.
But unfortunately, nung natanggal siya totally, nagmark yung double adhesive doon sa spoiler niya sa likod. I will show you the video para magets niyo kung ano nangyari. Nalungkot lang ako dahil kala ko kasi maganda. Ang hirap tanggalin. Ang hirap yung tanggalin talaga, promise. I don't know kung paano ko siya tatanggal. Siguro ko pag ipapakoating ko na lang siya, ipapatistis ko na lang kasi baka magasgasan ko. So ayun, kung bibili kayo nun, my own opinion lang don't buy it. Sayang lang sayang lang kasi madudumihan lang siya. Pero respect ko pa rin sa mga gusto mag-design ng gano'n. Well, it's your car, it's your rules, di ba? Gano'n lang naman yun eh. Ayun, so natapos na tayo sa usapang sticker. Well, dito naman tayo sa Geely News, okay? Well, sa Geely News ngayon, merong darating daw, based sa mga link na nabasa ko. Ito daw ay yung Geometry C. Isa siyang electric car na Geely na hopefully makarating sa bansa natin at maibenta o maano yung product here sa Philippines, ma-introduce siya. Ang alam ko nga, based sa nabasa ko, naka-display siya sa excuse me, nakalabas siya sa Geely North EDSA. As far as I know. Pero that was a long time ago. Pero itong year. Nasa Geely North EDSA siya. Yun yung Geometry C na electric car na hopefully dumating sa bansa. At isa pa, nabasa ko din sa isang article na meron pa yung Zeekr. Pero yun naman daw, well, again, based sa nabasa, ipapakita ko naman din sa video ko yung regarding mga links na mga nabasa ko. Yung Zeekr naman, i-introduce sa Taguig. I don't know where in BGC, but they're planning on it na ipadala yung unit sa BGC to introduce the Geely Zeekr. Maganda yung yung review. I found that in YouTube. Maganda yung unit, saka kala mo eroplano na yung mga controls, sobrang ganda. Well, yun pa lang naman. Hopefully the Geometry C, the Geely and the Zeekr, I know there are both electric. I hope I'm correct. At syempre, magbabasa pa tayo, hanapan natin pa ng mga information regarding all of those two units na hopefully na darating sa bansa natin here in the Philippines. Ayun lang naman yung mga balita sa ngayon. So far so good pagdating sa ating mga Coolray, sa Okavango, sa Scara, sa M-Grand, pati sa GX3. Wala namang negative akong napapanood or nababasa. Pag meron, please send me the link so para ma-update din ako. Actually, hindi na rin ako masyado na rin na-update ang pagdating sa mga ganong klaseng yun lang yung mga nakukwento ko is yung based dun sa nababasa ko. So hopefully, recap lang tayo sa mga non-Geely owners. Sana wag nyo naman masyadong i-bash yung mga unit namin dahil pinaghirapan din namin yun. At alam ko may pinaghirapan ka rin ng sasakyan na which is respect namin na I know that you find the suitable car for you at alam ko magiging maganda rin yung unit mo. Sa mga Geely naman na kasama namin na nagkaroon ng negative dun sa mga nagreklamo, I hope both parties were met. I hope everything is okay na and hope for the best. I'm proud of my Coolray. I'm proud of my Pogi Coolray. Pasensya na kung medyo binibida ko yung unit natin kasi pinaghirapan natin to. Pag once na pinaghirapan natin, syempre ibibida natin yan, di ba? So, thank you sa support. For 4 days, naka 1,500 plus views ako. Tulungan nyo po ako regarding mabigyan ko kayo ng mga ganitong klaseng updates. Kasi as far as I know,
hopefully magbago yung iba na mag-vlog, do a vlog. Hindi nyo naman kailangan ng mamahaling gamit. Ako, I'm just using my camera, my camera phone, para maibigay ko sa inyo ang mga updates at syempre, mga features din namin ng mga lakad ko, mga highlights. Thank you so much. 102 subscribers. Kahit baka 102, thank you. Pag hindi pa naman kami nakakarating dun sa tugadog ng sobrang, sabihin nating regular vlogger na ako or what, please do subscribe. Please help a simple vlogger like me. And thank you. Thank you so much sa tulong nyo, sa pag-subscribe sa channel ko, pag-like, pag-comment. Thank you so much. And again, see you on another vlog.